Samantala, sobrang kinakabahan pa rin si Mira dahil sa date at naiintindihan ito ng kasambahay dahil first date niya iyon. Maya-maya ay may dumating na balita na dumating na si Kunan at sasabihin sana ni Laura kay Mira na nagpapanggap pang mahinahon, pero nang marinig niya ang tungkol kay Kunan ay bigla siyang napatalon sa tuwa. Sa may entrada ay magalang na binati ng bida si Mira at iginiit niyang maayos ang naging pag-escort sa kanya sa paaralan, pero ngayon ay siya naman ang mag-e-escort sa kanya at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at sa sandaling iyon, sumisilip si Laura sa pinto para makita si Kunan. Pagkatapos nito ay dumating sila sa restaurant at sa loob ay nag-toast si Kunan para sa kagandahan ni Mira. Napansin ni Laura kung gaano ka-gentleman ang bida at naintindihan niya kung paano niya napahanga si Mira. Tinanong ng prinsesa kung kumusta ang nangyari sa Black Tower. Ikinwento ni Kunan na nakilala niya ang kapatid niyang si Risha at maraming kahangahangang tao, lalo na ang mahika ng dakilang master na si Blue Cheese at sinabi rin niyang pumasa siya sa pagsubok na kahit hindi pa niya alam kung sino ang magiging guro niya, pero sigurado siyang magiging perpekto ang lahat na kasing perpekto ng mga kuko ni Mira. Idinagdag rin ni Kunan na marami siyang narinig na kwento pero mas kamangha-mangha raw ang mga kwento ni Mira. Kumikinang daw ang mga ito na parang ginto sa gitna ng bukirin na hinihipan ng hangin dahil sa dami ng kakaibang paghahambing ni Kunan. Napansin ni Mira na medyo kakaiba siya pero basta masaya si Mira ay ayos lang ang lahat. Pagkatapos nito ay diretsahang sinabi ni Kunan kay Mira na ang hapunang ito ang pinakamagandang kaya niyang ibigay sa ngayon, pero kapag nagpakasal na sila at araw-araw na nilang mararanasan ito ay nais din niyang maglakad silang magkasama sa hinaharap. Dahil sa mga salitang ito ay napahanga ang mga kasambahay at si Laura, at tinawag nila si Kunan na isang kahangahangang binata at pagkatapos ng hapunan, makikita si Mira na nagwawala sa tuwa sa kanyang kama dahil kay Kunan. Kinaumagahan naman ay nagtatrabaho ang bida at tinawag siya ni Iko para tulungan siyang maglaba gamit ang water magic. Sinabi ng bida na gumagawa siya ng uniforme pero pinagalitan siya ni Iko dahil lagi siyang nakakulong mula nang bumalik siya at ayon kay Iko, ang trabaho ng isang bata ay magpaaraw para tumangkad. Napansin ni Kunan na mas matangkad si Iko kaysa sa kanya at tinanong niya kung gusto ba ng mga babae ang matatangkad na lalaki. Sumagot si Iko na may mga babae na ganoon pero siya raw ay gusto si Kunan kahit matangkad man o hindi. May sasabihin pa sana si Kunan tungkol sa gusto niya kay Iko pero naisip niyang pagtaksil iyon kay Mira. Kaya tinawag siya ni Iko na babaero at pagkatapos maglaba ay tinanong ni Kunan si Iko kung may dumating bang liham para sa kanya. Nang sabihin nitong wala at naisip niyang hindi pa rin napagpapasyahan kung sino ang magiging guro niya at sa kabilang banda, makikita si Victor na hinahanap si Sean. Dahil hindi siya sinasagot ay pumunta siya sa opisina nito at umaasang makakalabas siya ng buhay. Pagpasok niya ay nakita niya ang maraming papel na nagkalat at si Sean nakakagising lang mula sa sahig. Ipinapaalam ni Victor na tinatawag siya ng dakilang guro kaya't agad nitong binuksan ang kanyang mga mata. Samantala sa bahay ni Kunan ay masayang-masaya siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng bagong guro. Tinanong siya ni Iko kung ano ang pangalan nito at sinagot ni Kunan na Sinfinroll ang pangalan. Natuwa si Iko nang marinig iyon dahil kilala ito bilang isang gwapo at sikat na salamangkero at dahil dito, bigla siyang natarante at tinanong si Kunan kung ano ang gagawin niya. Dahil kailangan daw niyang magmukhang presentable kapag humarap siya sa ganoong lalaki. Sinubukan siyang pagsabihan ni Kunan dahil gusto niyang gumanda para sa ibang lalaki na hindi siya, pero sa huli ay sumunod din siya at sinabing mag-ayos agad at sa kabilang eksena, makikita si Mira na inaayusan ni Raisha at matapos nito ay nagtungo sila sa pasukan ng kastilyo. Sa daan ay nakasalubong nila ang dalawa pang kapatid ni Mira na sina Everil at Lidalia. Sinubukan nilang takutin si Mira pero ipinagtanggol siya ni Risha at inilagay sila sa lugar kaya napaatras ang dalawa. Nang wala na ang sagabal ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Naiinis si Risha dahil hindi siya ang napiling maging guro ni Kunan at nagtataka kung bakit pinili pa ang lalaking iyon. Bumalik tayo kay Kunan na mahinahon lang habang umiinom ng tsaa samantalang sobrang kinakabahan naman si Iko. Maya-maya ay dumating ang karwahe at bumababa mula rito ang prinsesang si Mira at gaya ng nakasanayan, sinalubong siya ni Kunan ng maraming papuri at kasunod nito ay bumaba rin si Sinfinroll, at sa unang tingin pa lang ay parang sinusuri na siya ni Iko sa isip niya. Nararamdaman ni Kunan ang napakasiksik na mana ni Sinfinroll at inihalintulad niya ito sa pulot, dahilan para maunawaan niya kung gaano ito kalakas at nagpakilala si Kunon at tinanong kung maaari ba niyang tawagin itong maestrong pulot.
ngunit agad itong tinanggihan ni Sephiroth at sinabing dapat siyang tawaging Ginoo. Nilinaw rin nito na hindi pa niya tinatanggap ang pagiging guro ni Kunan at sa totoo lang ay ayaw pa nga niyang pumunta roon, naiintindihan ni Kunan na napilitan lang ito dahil sa posisyon sa lipunan, kaya sinabi niyang ganon talaga minsan ang buhay. Binanggit ni Sephiroth na sinabi raw sa kanya ni Lundy Mud na may isang batang interesante kaya siya naparoon, tinanong ni Kunan kung si Master Keso Azul ba ang nagpadala sa kanya kaso lalong nainis si Sephiroth sa mga palayaw. Dahil sa tensyon ay namagitan si Dario at nakilala siya ni Kunan at pinasalamatan sa pagtulong noong isang araw, nagtaka si Mira at tinanong kung magkakilala ba sila at sinabi ni Kunan na hindi man sila magkaibigan, 3 beses na silang napunta sa kakaibang sitwasyon. Pagkatapos ay bigla niyang tinanong si Mira kung gwapo ba si Sephiroth at palihim itong sinagot ni Mira na oo. Nagulat si Kunan dahil hindi naman siya nakakakita kaya't hindi niya alam kung ano ang itsura ng pagiging gwapo. Dahil dito ay nainis si Se at tinanong kung tinatawanan ba siya at agad namang sinabi ni Kunan na hindi, kaya lalo lang nitong inisip na kakaiba talaga ang bata at nagpatuloy ang kanilang pagkilala sa isa't isa. Pinasalamatan ni Kunan si Mira sa pagdala kay Sephiroth pero inamin niyang gusto rin sana niyang makita ang kanyang nobya, ganoon din ang sagot ni Mira ngunit pinigil ni Sephiroth ang kanilang paglambing para mapag-usapan na ang mahika. Dahil sa ngiting ipinakita nito ay napansin ni Dario na parang nais nitong pagtawanan si Kunan, habang si Iko naman ay tuluyang nawala sa sarili sa kanyang titig at tinanong ni Se kung alam ni Kunan kung ano ang superposition. Ipinaliwanag ni Kunan na ang mga mahika ay nilalabas gamit ang mga bilog na iginuguhit sa mana, at ang superposition ay ang pagdedouble ng mga bilog na ito at pagkatapos ay tinanong siya kung ilang superposition ang kaya niyang gamitin. Humble na sinagot ni Kunan na kaya niya ang 31, ito ay labis na ikinamangha nito ngunit sinabi niyang kaya niyang umabot sa 50 layer at namangha si Kunan at agad siyang nagtanong kung paano niya nagawa iyon. Nais din ni Se na malaman kung paano niya nalampasan ang limitasyon ng 20 layer, ipinaliwanag ni Kunan na pinatong-patong niya ang mga emblem at natuklasan niya iyon ng mag-isa, kahit na dumaan siya sa maraming trial at error. Mas lalo itong ikinamangha ni Se at naalala niya kung paano siya hinarap noon ni na Victor at Raisha dahil siya raw ang magiging guro ni Kunan, kahit na una ay ayaw niya pa itong makita at ipinaliwanag niya na pumunta lang siya dahil sinabi ng guro na interesante ang bata. Binanggit naman ni na Victor at Raisha kung gaano katalentado si Kunan, pati na rin ang mga kakaibang paraan niya sa paggamit ng mahika at ngayong personal na niya itong nakilala at naintindihan ni Se kung bakit nagkaroon ng malaking gulo tungkol kay Kunan. Tinawag niya itong isang tunay na prodigy. Pagkatapos nito ay hiniling niyang ipakita ni Kunan ang kaya niyang gawin, ngunit nais muna ni Kunan na malaman kung paano maabot ang 50 layer at sinabi ni Se na masasayang lang ang oras kung tuturuan niya ng isang bagay na hindi pa nito kayang gawin, kaya't kung gusto niyang matuto ay kailangan muna niyang patunayan ang sarili at saka magmakaawa para maturuan. Nang marinig ito ay iginiit ni Mira na hinding-hindi gagawin ni Kunan ang ganoon. Kaso laking gulat niya nang makita si Kunan na agad na nagmakaawa at pinupuri pa si Se. Binanggit niyang gusto niyang makita ang kabaitan at pagiging mapagbigay at pati ang pagiging seryoso nito, hanggat matuturuan siya kung paano gumamit ng 50 layer ay handa siyang gawin ang kahit ano. Dahil dito ay bahagyang nainis si Se at nilinaw na huwag siyang tawaging maestro dahil hindi pa niya tinatanggap ang posisyon. Gayunpaman ay ipapakita niya kung gaano talaga siya kahanga-hanga at sinabi niyang mayroon siyang 3-star na Earth Emblem. Pagkatapos nito ay gumawa siya ng napakalaking pader ng lupa at inutusan si Kunan na sirain iyon, pinapagawa rin niya ito ng kama ng tubig para mapanood niya ngunit paghipo pa lang niya rito ay namangha siya sa sobrang lambot, hanggang sa nakatulog pa siya. Habang sinusuri ni Kunan ang pader at napansin niyang malambot ito sa loob, ngunit pinatigas ng mana ang panlabas na bahagi at naalala niya ang mga itinuro sa kanya ni Jane tungkol sa mahika, ang mga emblem ay ginagamit para bumuo ng mga magic circle at ang mga ito ang pundasyon ng bawat spell. Ang superposition ay ang paulit-ulit na paghahati at muling pagbuo ng mga circle, ang dami ng layer ang nagsasabi ng antas at pagiging orihinal ng isang mahika at napagtanto niyang ang pader na ito ay isang obra maestra na may 40 layer. Namangha si Mira sa konsentrasyon ni Kunan at maya-maya, iminungkahi ni Kunan na magkwentuhan muna sila at nagtanong si Mira kung magandang ideya ba iyon, subalit pinapakalma siya ni Kunan at sinabing hihintayin lang nilang magising si Se. Kahit ganoon ay nag-aalala pa rin si Mira,
Sinabi ni Kunan na wala siyang dapat ipag-alala dahil kaya niyang sirain ang pader anumang oras at pagdating ng hapon, nagising si Se at nahulog mula sa kama ng tubig. Tinanong niya kung gaano siya katagal nakatulog at ipinaliwanag ni Dario na 2 oras. Tumayo siya at tinanong si Kunan kung bakit napakakalmado niya at kung sumuko na ba siya at sinagot ni Kunan na hindi, naghihintay lang siya na magising ito. Pagkatapos nito ay ginamit ni Kunan ang kanyang mahika at biglang nabalot ng tubig at bula ang pader. Ipinaliwanag niya na dahil gawa ito sa lupa at nagiging marupok ito kapag sumipsip ng sobrang tubig, tulad ng matigas na tinapay na nababad. Napangiti si Sian Lee at sinabing tama ang paliwanag niya at maliban lang sa halimbawa tungkol sa tinapay, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit si Robo ang ginamit niya gayong ang espesyalidad niya raw ay si Aori. Sumagot ang bida na tama siya pero inakala niyang mas madali iyon gamit ang ganoong paraan, kinilala ang kanyang pagiging madiskarte at itinuring ito ni Kunan bilang pagtanggap na maging disciple siya. Gayunpaman ay nainis si Se sa pagiging pagmamadali niya pero sa huli ay tinanggap din niya si Kunan bilang kanyang disciple, ipinagdiwang ni Kunan ang tagumpay na ito kasama ang kanyang kasintahan, na malinaw namang ikinainis ni Se. Kaya nilinaw niya na mula ngayon siya bilang guro ang may mas mataas na prioridad kaysa sa kasintahan ni Kunan, dahil marami pa itong kailangang matutunan at isasama niya ito sa kanyang mga eksperimento. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Mira kung ano ang balak niyang gawin dahil habang patuloy na lumalago at nagiging matagumpay si Kunan, darating ang panahon na maraming babae ang mag-aagawan sa kanya at naintindihan ni Mira ang ibig niyang sabihin, nagsimula siyang manginig habang iniisip na mapapalayo siya kay Kunan. Napansin ito ni Kunan kaya't pinakiusapan niya si Se na huwag tretuhin ng masama si Mira, hinarap niya ito at iginiit na kahit sinasabi niyang ganoon at sa totoo lang ay mahilig lang talaga itong mangasar ng mga babae. Isa raw siya sa mga taong napapansin lang ang tunay nilang nararamdaman kapag huli na ang lahat, at sa kakapanggulo niya sa mga babaeng gusto niya at nauunahan siya ng iba at ang mga salitang iyon ay matatalim na parang kutsilyo, na tumama mismo sa puso at isipan ng kawawang si Se. Pagsapit ng gabi ay makikita si Mira na nakatanaw sa labas ng bintana at iniisip ang mga sinabi ng guro, alam niyang may katotohanan ang mga iyon at kung magpapatuloy ang ganitong takbo ng mga bagay, darating ang araw na sila ni Kunan ay mapaghihiwalay.